Vigor Mendoza II and Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Asek, good morning. Good morning, sir. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Ako, pasensya na. Hindi, okay lang. We're busy this morning. Ayan. I oo know. nga. Inanunsyo na rin naman ng boss mo. Ano po? Bakit piso lang ang dagdag sa traditional jeep at 2 piso naman sa modern jeep? Bakit ganun? Actually, 2 piso yung sa traditional, no? Kasi yung provisional na 1 peso ginawa nating permanent. Then we added 1 more. Yung sa modern jeep din naman, ganun din naman actually kasi may provisional din siya before eh. So the effect is just the same. So magkano nalito tuloy ako. Magkano ngayon magiging magkano ang pamasahe? Ang traditional jeep magiging 14 pesos for the first 4 kilometers. Ang modern PUJ magiging 17 pesos. O hindi piso lang yung tinaas, Ase, kasi 13 ngayon yung traditional, di ba? Oo, kasi yung piso nila, nauna na sila ng piso eh. Actually, if you look at their petition, Dati na. ang simula nila 12 pesos talaga eh. Okay. Paano Sige, yung sige. mga Pero succeeding? nauna na sila eh. Yung mga succeeding, meron pansingil? Meron pong 20 centimo sa bawat succeeding kilometer after 4 kilometers. Yun. Paano nga yun? So kung minimum lang ang bayad ko, di 4 kilometers yun. Pag medyo mahaba ang ruta, doon na papasok yung 20 centavos for the succeeding Opo. kilometer after the first 4 kilometer. Correct. Example po, no? Cubao Divisoria natin, 10 kilometers po yan, no? Ang existing fare po natin dyan, 23.80, no? But if we punch in now yung ating adjustment, magiging 26 pesos or a 9% increase, no? Sa ating pamasahe. Yan, yung maganda yan, may example kasi bawat ruta ay magkaiba eh. Magkaiba. So sa in-example Opo. mo, lalabas parang 3 piso ang increase. Opo. Ayun. That's right. Pero yun po yung bagong presyohan tuloy, pamasahe, ay dapat na merong matrix yung mga katsupera natin. Pero, Opo. yung matrix na yan, matagal ko na po yung ginawa ng storya. Sinisingil daw sila, may bayad. Kasi you are presumed, hindi yung matrix na binabayaran yun. When you file your petition, yung petitioner files a filing fee po yan ng mga less than 500. So lahat po, pag nag-grant po to sa lahat, you are assumed to have joined that petition. So dapat bayad ka rin ng filing fee, no? Ayon sa batas, you have to pay also. Kung ano man ang binayad ng petitioner, ikaw rin magbabayad, no? Ano, Asek? Hello? Magkano, Asek, yung pagbabayarang matrix? 400 plus lang po. 400. 400. So, kailan ito magti-take effect? On Thursday. Thursday pa, Ito partner. na. Pero kailangan, bago ka makasingil ng mas malaki, may matrix ka. May fear guide kasi tayo lalabas. Kailangan may fear guide ka. O, unahan ko na po. Total, ito din naman yung balik. Interview namin yung mga transport group after mo eh. Opo. I'm Opo. pretty sure ang sasabihin nila, may Kulang. magsasabi na kulang. Kulang pa, Opo. oo. Well, considering ko ano, actually itong decision na to, if you remember, these were petitions filed noong 2023 pa. Oo. Na binigyan na natin ng decision ngayon. Ang factor in namin na fuel dito ranges from 75 to 80 liters, 80 pesos per liter. Oo. Kulang nga naman, kung titinan mo, makit na naman ng araw na to, no? So, we'll see how it goes as we go along, no? But as far as we are concerned, ang aming factor dito ay 75 pesos per liter price on diesel. Opo. 112 na yung 112 na. pinakamataas Oo. doon, Asek. Grabe. Hindi pa nga natin alam gano'ng kataas aakyat yan. No? It's really titinan ho natin talaga yan. Kung kailangan pa tayo mag-adjust in the future depending on the petitions filed, applications filed, titinan ho natin yan. Opo. Yung balancing act lang ho talaga ang kinakailangan no? Because we also took note, Alvin, Doris, no? Tinignan namin yung wage increases no, ng ating mga minimum wage earners. And we noted from 2022 to 2025, umakyat po ang minimum wage by 19% without any adjustment in transport fares. No? So, nauna po ang wage increase bago yung increase in transport fares. So, with that 19% increase in wage, yun ho na ginawa naming barometer or benchmark na sa pagtaas ng presyo ng ating transport fares. Opo. Opo. Paano po yung mga discount? Epektibo pa ba? Para Opo.
Oo. with unfair discount. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang aming dinagdagan, hindi po yung sa first 4, but on the succeeding, no? Kasi napansin po namin, yung mga estudyante po natin, kadalasan, first 4 kilometers lang. Oo. Okay. So if we add another peso dun sa first 4 kilometers, pabibigatan naman yung ating estudyante. So hindi pa kasali sa kwentahang ito yung mahigit 40 pesos na dagdag sa diesel ha. Ito pa yung dati nilang hiri. Ibig sabihin, they can still file another fare hike petition. Sabi ko nga, Alvin, no, ang finactor in natin dito around 75 pesos per liter Oo. in arriving at this decision. Pero you're right, no? We're past that already. We're past 75. So kung yun lang ang magiging basihan, yes, of course, no? They have all the reason to file another petition. Pero hindi na naman yun na tinitingnan natin paggawa natin ng pamasahe. Opo. Sige po, hanggang dyan muna tayo. Yung bus, kailan i-announce naman? Yung Metro buses, meron pang TNBS? Lahat po yun. Kailan i-announce yun sa kanila? This morning po, I announced that. Isang bagsak pala. Sabay-sabay. Kaya may Opo. press con kayo ng, naku po, Diyos ko po, Lord. pala. Baka Opo, mamaya... kaya in conference pa po kami kasi we're doing the final numbers lang. Sige po. Making sure all the computations are correct. Sige po, magtrabaho na po muna kayo, Asek. Pasensya sa abala. Thank you po. Mabuhay ka. Thank you. Si Asek Vigor Mendoza II, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Handa na po ba kayo?